Si Alto ay isang soy boy na talunan na walang aksyon ngunit bumuti ang kanyang buhay pagkatapos niyang ipatawag ang isang mainit na demonyong mommy na tumulong sa kanya na maging pinakadakilang salamangkero sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng pinakamakapangyarihang snusnu. Sa simula pumapasok si Alto sa paaralan at nakatanggap ng ulat sa baitang mula sa kanyang guro at sa kabila ng pagiging perpekto niya sa lahat ng iba pang mga paksa natatanggap niya ang mga zero na punto sa summoning exam. Ipinaalam sa kanya ng guro ang markang ito na hindi siya makaka-advance sa ikalawang taon maliban na lang kung nakagawa siya ng kontrata sa isang pamilyar kaya nakapasa sa pagsusulit. Binigyan niya si Alto ng isang araw na deadline para gawin ito o kailangan niyang ulitin ang school year at pagkatapos malaman kung ano ang nangyari kaibigan ni Alto gusto ni Lilia na itulak ang Lario sa lalamunan ng guro ngunit pinatahimik siya ni Alto at sinabi iyon. Susubukan niyang ipatawag ang isang pamilyar bago ang deadline. Pagkatapos ay pumunta siya sa silid-aklatan nag-iisip kung ano ang maaari niyang ipatawag pagkatapos mabigang magpatawag ng mga salagubang at Pokemon habang nakuha niya ang ideya na magpatawag ng isang bagay na kakaiba, isang librong mas makapal kaysa sa iyong ina ang nahulog sa kanyang ulo at kapag siya ay sinusuri ito ay mukhang mas matanda kaysa sa iyong edad at sana sa wakas magpakita ang isang babae. Ibinalik niya ito sa kanyang dorm at nalaman na ito ay isang libro tungkol sa pagpapatawag ng mahika. Habang nagbabasa pa siya nakakita siya ng magic circle sa loob nito kaya nagpa siya siyang subukan ito kasunod ng tagubilin ng libro ngunit biglang nagsimula itong kumikinang na ginto at nang idagdag niya ang kanyang dugo dito isang makapal at mapanlinlang na demonyong mommy ang sumulpot. Sa lahat ng kanyang maluwalhating plump sa kanyang paningin sinubukan ni Alto na takpan ang kanyang mga mata ngunit ang demonyo ay lumapit nais na ipakita sa kanya kung ano ang pakiramdam ng isang plot hole na sinasabi sa kanya na maaari niyang hilingin sa kanya na gawin ang anumang gusto niya at sa halip na ang ilang kabutihan. Lumang mainit na sesyon ng yoga hiniling niya sa kanya na maging pamilyar sa kanya nakakagulat sa kanya. Nagsimulang kumikinang ang magic circle nag-activate ng kontrata sa pagitan ni Alto at ng demonyong ito na bumubuo ng tato para sa kanilang dalawa. Sa nabuong kontrata kailangan niya ng mana kaya hinalikan niya ito at sinipsip ang kanyang mana na tuyo na nagpapahina sa kanya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Vermil isang demonyo na gustong sumipsip ng higit pa mula sa kanya bukod sa kanyang nectar ngunit sinabihan siya nito na magsuot ng ilang damit dahil si Alto ay hindi simple. Sinabihan niya itong isuot ang mga damit ng kanyang kapatid at pagkatapos suotin ang mga ito halos tiklupen siya ni Alto na mukhang merienda sa diabetes. Pagkatapos sa kabila ng hitsura ni Alto bilang isang soy boy K-pop lover na gustong maging pang-ibaba ipinaalam sa kanya ni Vermil na mayroon siyang isang malakas na mana na ginagawang maiwasan ng ibang mga pamilyar ang kanyang mga tawag. Idinagdag niya na ang kanyang mana ay napakalakas na ito ay nakakalason pa sa ibang mga nilalang ngunit sa isang makulit na demonyo tulad ng Vermil ang makapangyarihang mana ni Alto ay masarap ang lasa. Gaya ng nalaman niya dati ang mga demonyo ay kilala na sapat na makapangyarihan upang sirain ang mga bansa kaya tinanong siya ni Alto kung bakit niya gustong ipatawag ito sa kabila ng pagiging madaling masira ang kontrata kung kailan niya gusto. Inamin ni Vermil na bagamat madali niyang binitawan ang buhay nito pakiramdam niya ay may utang na loob siya sa pagpapalaya sa kanya mula sa pagkakabuklod sa libro at nang tanungin niya kung bakit siya nabuklod sinabi sa kanya ni Vermil na minsan ay pumalakpak siya ng malakas sa isang tao kaya siya sinipsip ang buhay mula sa kanya na naging sanhi ng kanyang kamatayan na siyahan. Kinabukasan dinala ni Alto si Vermil sa klase para ipakita siya sa guro para sa pagsusulit at habang nagdududa ang guro sa kanyang pagiging lihaytimo para sa pagpapatawag noong una ipinakita niya sa matandang umuto na ito ang kanyang pamilyar na tato na kontrata kay Alto at ipinasa ng guro si Alto sa ang kanyang summoning exam na ginagawa siyang karapat-dapat sa ikalawang taon. Samantala hindi makapaniwala si Lilia na nakarating si Alto sa paaralan kasama ang mga hotmons na nakikita mo sa mga ad at nang maupo si Vermil sa kondongan ni Alto nagseselos siya. Sinubukan ng guro na pag-alitan ang masamang demonyong ito dahil sa pag-uugaling ito ngunit tinutulan niya ito sa pagsasabing may mga pamilyar na estudyante na nakaupo sa kanila kaya dapat payagan siyang gawin ito at sa argumentong ito pinabayaan sila ng guro. Habang nagseselos siya masaya rin si Lilia na nakapasa si Alto sa pagsusulit ngunit nang makita niyang masyadong komportable si Vermil kay Alto humiling na kunin ang ilan sa kanyang makapal na mana nectar sinigawan sila ni Lilia na pigilan sila dahilan para makuha niya. Pagkatapos ng klase hinarap ni Lilia si Alto tinanong kung sino itong bukol ng nasirang karne na kasama niya at ibinabalik nito sa amin ang nakaraang araw. Hiniling ni Vermil kay Alto na magpanggap na siya ay isang tao dahil ang mga demonyo ay karaniwang hinahamak kaya sinabi ni Alto kay Lilia na si Vermil ay pamilyar sa kanya.
Tumanggi si Lilia na tanggapin ang kanyang sagot at hinamon si Alto sa isang tunggalian na nagsasabi na kung manalo siya kailangang iwan ni Alto si Vermil sa kanyang silid tuwing lalabas siya. Tinanong ni Vermil kung ano ang tunggalian at binuksan ni Alto ang rulebook ng paaralan at ipinaliwanag na ang mga tunggalian ay isang bagay na ginagamit upang malutas ang alitan ng dalawang estudyante. Naniniwala si Vermil na kailangang gawin ng natalo ang gusto ng mga nanalo at sinabi niya kay Lilia na kung manalo sila kailangang gawin ni Lilia ang anumang nais ni Alto na gawin niya kasama na ang pagiging baby mama niya. Si Lilia ay nagsimulang sabunutin ang kanyang mga pisngi dahil sa pananibik at tinanggap ang hamon. Pagkatapos ay nagkita sila sa arena kung saan ipinapalabas ang tunggalian sa ibang mga estudyante at tinawag ni Lilia ang kanyang pamilyar isang albino Tinkerbell na tinatawag na Sylphid. Nagulat sina Alto at Vermil na si Lilia ay nakapagtawag ng isang mataas na uri ng espiritu tulad nito at nang umatake si Lilia si Alto ay nagsimulang magpanik na parang isang maliit na asong babae ngunit si Vermil ay humakbang at tinakpan ang tama. Habang lumulubog ang alikabok parehong hindi nasaktan sina Alto at Vermil at nang tumitig si Vermil kay Lilia natakot siya ngunit na-activate ni Vermil ang kanyang kapangyarihan ng demonyo ginawang cream si Lilia at sumisigaw ng masasayang ingay na naging sanhi ng pagkawala niya sa kasiyahan. Habang nanalo sina Alto at Vermil sa labanan pumayag si Lilia na gawin ang anumang sabihin ni Alto at habang gusto niyang utusan siya ni Alto na palakpakan siya ng tuyo hiniling niya sa kanya na maging kaibigan si Vermil sa halip na binaygo ang kanyang degenerate na sarili. Inutusan silang dalawa ni Alto na maging magkaibigan at habang pumapayag silang gawin iyon mayroon pa rin silang beef on gets para magkaroon muna ng soy boy baby ni Alto. Bumalik sa kanyang silid sinubukan ni Vermil na sabihin kay Alto na si Lilia ay umiibig sa kanya ngunit ang siksik na hanggal na ito ay kumbinsido na si Lilia ay walang iba kundi ang kanyang matandang kaibigan. Pagkatapos ng naunang labanan humingi sa kanya si Vermil ng isang treat at lumapit siya sa kanya na parang isang soro na uhaw sa kanyang matamis na mana. Pagkatapos niyang halikan ang ilang mana sa kanya tinanong niya kung bakit kailangan niya ng mana mula sa kanya at ipinaliwanag niya na kung wala ang kanyang mana hindi na niya maibabalik ang kanyang pisikal na anyo dahil siya ay nasealed sa loob ng isang dekada na nagiging dahilan upang siya ay hamina. Naisip ni Alto na ang pakikipagkontrata sa mga demonyo ay medyo madali ngunit ipinaalam sa kanya ni Vermil na siya ay isang espesyal na kaso dahil ang kanyang mana ay napakalakas dahil ang normal na tao ay karaniwang mamamatay pagkatapos na magkaroon ng demonyo. Tinanong niya ito na kung mapagod siya sa paghalik maaari siyang gumamit ng mas mapanlinlang na paraan para higupin ang kanyang mana ngunit tinatanggihan ng wimp na ito ang kanyang masarap na alok. Kinabukasan naglalakad sila papunta sa paaralan ng buong atensyon sa kambal na puding ng Vermil at hiniling ni Alto sa kanya na huwag magtaas ng pansin. Biglang tumakbo sa direksyon nila ang isang mataas na antas na pamilyar isang dragon at dahil ayaw niyang makuha ang atensyon maingat itong pinitik ni Vermil at kinain ito palayo sa buwan na nakuha ang atensyon ng lahat. Sa auditorium habang pinapagalitan ni Alto si Vermil sa pagpitik ng dragon na pagtanto niya na mayroon siyang dalawang mas malalaking problema na nakakaakit ng atensyon sa kanya habang ang mga estudyante ay patuloy na nakatingin dito. Sa pagsisimula ng ikalawang taon ipinaalam ng guro sa klase na mula ngayon lahat ng mga aralin ay kasangkot sa mga pamilyar. Pagkatapos ng klase dalawang mag-aaral ng Dragon Rider ang humarap kay Alto at Vermil na sinasabing ipinobomba nila ang kanilang dragon sa isang crybaby lizard ngunit sa halip na seryosohin ito tinatrato nila ang mga Dragon Riders na parang mga sisis. Isa sa mga Dragon Rider si Rex ay tumangging maniwala na ang isang dragon ay natalo kay Vermil na mukhang nagkakahalaga siya ng $3 para sa 2 oras na sesyon ng pagpalakpak at habang ginagambala sila ni Vermil sa kanyang mga balak pinalamig sila ni Alto sa isang kristal mula sa likod. Gayunpaman madaling nakatakas si Rex sa pamamagitan ng pagtawag kay Barney na dinosaur sa mga steroid na ikinagulat nila at habang sinusubukan ni Lilia na i-defuse ang sitwasyon hiniling ni Rex na humingi ng tawad si Vermil sa pamamagitan ng pagkiliti sa kanyang atsara. Si Alto ay humakbang pasulong upang ipagtanggol siya at pagkatapos na makita ito ng utusan ni Rex si Barney na salakayin sila niyakap ni Vermil si Alto mula sa likuran ibinalik sa kanya ang kanyang gininto ang kulay na mana at tinulungan siyang gawing kristal ang dinosaur binugbog si Rex at ang kanyang yias. Habang kinikilala ni Rex ang kanyang pagkatalo nagpasya si Lilia na maging isang sword winner at inihaw ang kanyang dragon bilang walang iba kundi mga lumang manok. Bumalik sa kanyang silid ipinahayag ni Vermil ang kanyang kawalang interes sa paaralan na sinabi kay Alto na magnakaw na lang sila sa mga bangko sa halip na makinig sa mga nakakainip na lektura ng mga gurong mukhang magaspang ngunit sinabi sa kanya ni Alto na gusto niyang maging isang hindi kapani-pani walang salamangkero.
Ipinaliwanag niya na ang mga salamangkero ay nahahati sa apat na grupo na mga parisukat na ginto, mga parisukat na pilak, mga parisukat na tanso at mga mages na apprentice na kung ano ang alto sa kasalukuyan. Ang kumita ng sertipikasyon ng bono ay sapat na mahirap sa kanyang sarili at ang paggamit ng ginto ay halos imposible, ngunit nang tanungin ni Vermeil si Alto kung gusto niyang maging isang gold square, sinabi niya dito na gusto niyang maging higit pa doon, isang salamangkero na gumagawa ng malaking kontribusyon sa ang agham ng mahika na ipinakita ng corona bilang ang platinum square. Habang nararamdaman ni Alto na imposible para sa kanya na makamit ito, niyakap siya ni Vermeil at sinabi sa kanya kung gaano siya kasaya sa pagiging amo niya at sinabing tutulungan niya itong maging isang platinum square. Dahil nauubusan na siya ng mana, hindi nag-aksaya ng oras si Vermeil sa paggawa ng mainit na yoga kasama si Alto para masipsip ang kanyang mana. Kinabukasan dumating si Alto sa paaralan ng mahina at walang tubig at alam na alam ni Lily kung anong masamang pangyayari ang nangyari noong isang gabi. Biglang lumitaw ang dalawang estudyante, sina Marks at Cheryl, at pinuri ni Mark si Alto sa pagkatalo niya kay Rex na sinasabing ipinagmamalaki niya ang pagkakaroon ni Alto bilang kanyang karibal. Lumitaw ang isang guro at nang makita niya sila, sinabi niya kay Alto na dalhin ang kanyang mga babae kasama si Cheryl at makipagkita sa punong guro. Doon ipinaalam sa kanila ng mukhang Walmart Dumbledore na punong guro na naghahanap siya ng isang kinatawan ng mag-aaral para sa mga ikalawang taon na nagpapalapit kay Alto sa kanyang layunin, ngunit dahil isang kinatawan lang ang gusto niya, itinakda niya ang mga ito ng pagsubok. Pagkatapos pumunta sila sa kakahuyan upang maghanap ng isang pambihirang bulaklak ng engkanto upang tapusin ang paglilitis, at nang sabihin ni Marks na ang pinakamabilis ang mananalo, nagtataka sila kung bakit nandito ang piping idiot na ito, at sinabi niya sa kanila na gusto niyang makipagkumpetensya sa kabila ng pagiging tubig ng aso sa klase. Ipinatawag niya ang kanyang pamilyar, isang cute na salagubang na pumapatay sa dance floor at ang mga kaaway nito, at tiwala si Marks na mahahanap niya at ng kanyang beetle ang bulaklak na engkanto bago ang iba. Makalipas ang ilang segundo, si Marks ay nasaksak ng isang halimaw ng halaman at habang siya ay kinakain, tinusok siya ni Cheryl ng isang stick upang iligtas siya na nagdulot sa kanya ng isang bagong sensasyon. Pagkatapos ay natagpuan nila ang bulaklak ng engkanto sa tuktok ng isang matarik na bundok at sa ilalim nito ay isang natutulog na Cerberus na nagbabantay sa bulaklak. Habang gustong makipagtulungan ni Alto kay Lily, tumanggi siyang gawin ito at naglabas ng invisibility potion na una niyang gustong gamitin para sa pagpalakpak kay Alto sa kanyang silid habang hindi nakikita. Itinuro ni Alto na naaamoy siya ng Cerberus, ngunit sinabi niya sa kanya na tumingin ng malapitan at napagtanto ni Alto na ang Cerberus ay may sakit at may runny nose, kaya nahihirapan itong makita si Lilia. Pagkatapos ay uminom siya ng gayuma para hindi makita ang sarili, ngunit habang nakasuot pa rin ang kanyang damit makikita pa rin siya ni Alto, kaya hinubad niya ang lahat, ngunit bago gawin iyon nagsimula siyang magsabunot. Pagkatapos na mapagtanto na siya ay karaniwang naghuhubad sa harap ni Alto. Nagsimula siyang mag-isip ng 2 beses tungkol sa kanyang aksyon, ngunit pagkatapos kumbansihin ang kanyang sarili na hindi siya nakikita ni Alto, inilantad niya ang kanyang hoha upang ganap na mangako sa kanyang plano ng pagiging invisible. Habang papalapit si Lilia sa Cerberus, ipinaalala ni Vermeil kay Alto na kasama rin siya sa kompetisyon na ito at naaalala lang ng hanggal na ito na may kailangan siyang gawin. Tinanong niya si Vermeil kung anong kapangyarihan ang ibinigay nito sa kanya kahapon at ipinaliwanag niya na ang ginawa niya ay pinalakas ang kanyang purong mana at ibalik ito sa kanya. Hiniling sa kanya ni Alto na gawin ito muli, kaya nang walang paghihintay itinulak siya ni Vermeil pababa at napunta sa posisyon para sa pinakamakapangyarihang snusno na pinagseselosan kayong mga manunood. Samantala habang papalapit si Lilia sa Cerberus, naamoy siya ng isa sa mga ulo nito at napagtanto niya na ang ulong ito ay hindi may sakit tulad ng iba pang mga ulo, at nang malapit na siyang maging dog food, pinasabog ni Alto ang aso. Hinihikayat niya si Lilia na kunin ang bulaklak habang nilalabanan niya ang Cerberus at kasama si Vermeil sa kanyang tagiliran, ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan ng demonyo at ginawang hotdog ang aso. Sa bundok kinuha ni Lilia ang bulaklak, ngunit kinikilala niya na si Alto ay mas karapat-dapat at ibinigay ang bulaklak sa kanya. Bago niya kunin ang bulaklak, bumalik si Lilia sa nakikita na ginawang tiklop si Alto, at habang nagpapanik si Lilia, lumipad ang bulaklak mula sa kanyang kamay at nagawang magplano ng baluti patungo sa kamay ni Cheryl na naging panalo. Bumalik sa paaralan, binabati ni Mark si Cheryl sa pagkapanalo habang naging Jammy winner, at habang tinatanggap ni na Alto at Lilia ang resulta, nangako sila sa isa't isa na hindi sila matatalo sa susunod.
Pagkalipas ng mga araw dinadala ni Alto si Vermeulen para kumain ng crepe at habang nag-cream siya sa tuwing kakagat niya na sinasabing wala siyang ganitong pagkain noong panahon niya napagtanto ni Alto na sa daan-daang taong gulang na si Vermeulen hindi niya marami talagang alam tungkol sa kanya. Nang may itatanong pa sana siya lumipad sa itaas nila ang isang grupo ng mga dragon na sinasakyan ng mga Dragon Riders at ng kanilang pinuno si Chris at inaakit nila ang lahat ng naroon. Nang maglaon pagkatapos na tanungin tungkol kay Chris sinimulan siya ni Marks na lagyan ng glazing na nagsasabi na ang kanyang mga paa na amoy dragon ay katumbas ng sakit kung maaari niyang dilaan ang mga ito at ipinaalam niya sa kanila na si Chris ay isa sa 7 gintong parisukat na nagpapataas ng interes ni Alto. Idinagdag ni Lillian na ang 5 sa mga gintong parisukat ay mga executive officer din sa student council na kahit na ang mga propesor ay hindi maaaring hawakan. Sa kasabikan si Alto ay isang tagahanga ng presidente ng konseho dahil malapit na silang maging mga Platinum Square ngunit habang hinihigop siya sa kanyang snoo-snoo sinabi ni Vermeulen kay Alto na makakamit din niya ito. Sa locker room sinabi ni Lilia kay Cheryl ang tungkol kay Vermeulen na nagtatagumpay sa lihim na tagumpay na nagsasabi na hindi siya naniniwala na si Vermeulen ay isang random na tao na may kakayahang magpasa ng isang Cerberus at si Lilia ay naghahanap upang ilantad siya para sa kasinungalingan niya at nagtatago si Alto. Matapos marinig ang lahat ng paninibugho na ito itinuro ni Cheryl na dapat talagang gusto ni Lillian na palakpakan si Alto bago si Vermeulen dahil sa pag-ibig at nagsimulang magsabunutan si Lillian na sinasabi na sila ay mga matandang kaibigan ngunit sinabi ni Cheryl sa kanya ang isang lihim na habang mas matagal mong kilala ang iyong mga homies mas gusto mo silang palakpakan. Napansin na lang ni Lillian na wala si Vermeulen sa kanila at nasa locker room pala siya ng mga lalaki hinahangaan ang matamis na pisngi ni Alto. Nang maglaon pinagalitan siya ni Lilia dahil sa kanyang pagkabulok sinabi na dapat ay inanyayahan siya para makita din niya ang mga pisngi ni Alto. Iniisip ni Alto na dapat nilang iwasan ang atensyon ng student council ngunit naisip ni Vermeulen na maaari na lang niyang palayasin sila at gawing golden square si Alto. Biglang lumilitaw ang student council nagtatawanan kung gaano sila kagaling kumpara sa mga magsasaka naglalakad na parang sila ang pangunahing tauhan ngunit habang nilalampasan nila si Alto pinandilatan ni Chris si Vermeulen na pagtanto na maaaring sila ang mga NPC. Sa shower habang masayang naliligo si Alto si Vermeulen ay sumulpot punong-puno at sinabi kay Alto na ang tanging maliit sa kanya ay ang kanyang taas. Habang pinagseselosan ka ng mga manunood ipinakita ni Vermeulen at ng kanyang plot si Alto kung ano ang kailangan niyang gawin kung gusto niyang umangat sa mga miyembro ng council at sinabi niya sa kanya na gamitin siya kahit anong gusto niya at tutuperin niya ang kanyang pangarap. Samantala si Rex ay nililigawan ni Chris na hindi natutuwa na ang isa sa kanyang mga miyembro ay natalo sa isang tunggalian sa isang soy boy tulad ni Alto. Habang sinusubukang ipagtanggol ni Rex ang kanyang sarili sinipa siya ni Chris at nang makita niya ang dugo nito sa kanyang sapatos sinabihan niya itong lunukin ito ng malinis ngunit sinabihan siya ni Rex na mabulunan sa isang pain at dumula sa shower habang ipinapahayag nito na huminto na siya. Sa galit ay pinalayas niya ito at ngayon ay naging interesado siya kay Alto. Kinabukasan binisita ni Alto at ng mga babae si Rex sa infirmary at nang tanungin niya kung bakit sila naruroon na pagtanto niyang sinabi sa kanila ng kanyang kaibigan. Tinanong nila si Rex kung ano ang nangyari ngunit sa halip na siya ang kanyang kaibigan ang nagpaliwanag ng lahat na ikinainis ni Rex. Tinanong niya si Alto kung gusto niya ang mga dinosaur at sinabi ni Alto na gusto niya ang mga ito at sinabi ni Rex na hindi niya kasalanan ang nangyari sa kanya. Gayunpaman gusto ni Alto ang lahat ng usok at sa kabila ng pagsisikap ni Lillian na pigilan siya dumiretso siya sa isang tunggalian laban kay Chris. Pinipilit niyang sumuko si Alto ngunit sa tabi niya si Vermeulen tumanggi siya at mas nanabik si Chris na ipakita sa kanya kung sino ang tatay. Ipinatawag niya ang kanyang dragon sa pamamagitan ng isang portal habang marilag na hinahalikan ni Alto si Vermeulen para ibigay sa kanya ang kanyang gintong mana. Naunang umatake si Alto ngunit madaling hinaranggan siya ni Chris at na-counter ng isang atake sa apoy na kailangang harangan ni Vermeulen at kilalanin pa nga kung gaano kalakas si Chris. Sinimulan niyang ice-spam ang kanyang mga pag-atake sa apoy at habang si Vermeulen ay namamahala upang tangke ang mga ito siya ay napinsala. Pagkaraang makita ito sinubukan muli ni Alto na umatake para lang madali siyang harangan ni Chris. Kinikilala ni Chris ang katalinuhan ni Alto sa mahika at pagkatapos niyang bumaril ng mas malaking bola ng apoy sa kanila sinabi niya sa kanya kung gaano kagulat-gulat na makitang may nanunood sa kanya. Nang walang gaanong pagpipilian sinabi ni Vermeulen kay Alto na ibibigay niya sa kanya ang lahat kaya sumama si Alto sa isang mataas na pag-atake ng kristal at nang harangin ito ni Chris nahulog din siya sa arena na nagbigay kay Alto ng panalo.
Gayunpaman nagpakita siyang muli sa ibabaw ng kanyang dragon at pinuri ang pagtatangka nito ngunit pagkatapos niyang ma-corner si Alto tinanong niya ang Dragon Rider na ito kung bakit minamaliit niya ang mga taong tulad niya at ni Rex. Sa buong pagmamataas sinabi ni Chris sa kanya na kahit na sa lahat ng mga sandata ng dragon ang kanilang mga pakpak ay nagbibigay sa kanila ng katayuan ng isang makapangyarihang nilalang na ginagawang mababa ang tingin ni Chris sa iba pang mga magsasaka na parang mga insekto. Sa silid ng konseho pinanood ni na Raeva at Alan ang labanan at sinabi ni Raeva kay Alan na napagpasyahan na ang laban pagkatapos makita si Chris na naglunsad ng isa pang pag-atake. Gayunpaman interesado pa rin si Alan na makita kung ano ang gagawin ni Alto at habang nag-aalala si Alto tungkol kay Vermeil sinabi niya sa kanya na tumuon sa pagtitipon ng mana habang sinusuri niya si Chris sa bawat pag-atake para makakain niya ang paipong butiki na ito sa isang hit. Habang tumatagal ang laban patuloy silang pinaputukan ni Chris habang nagsasalita tungkol sa kung paano niya karapat-dapat na murahin ang mga mahihinang anak lalo na si Rex at ang kanyang paipong dinosaur. Ngunit sa lakas ng pagkakaibigan naalala ni Alto ang pagsasabi kay Rex kung paano niya gusto ang mga dinosaur at ang ngiti na ginawa ni Rex. Buong fairy tale si Alto at itinuro kay Chris na lahat ng pamilyar ay magkaibigan at sinabihan siya ni Chris na patunayan ito sa pamamagitan ng pambubugbog sa kanya na nagsasabi na ang mga duel ay mga paraan upang may parating ang iyong mga paniniwala kapag hindi sapat ang mga salita. Sinabi niya kay Alto na dudurugin niya ang kanyang mga paniniwala ngunit may kumpiyansa sinabi ni Vermeil kay Alto na sila ang dudurog sa mga paniniwala ni Chris. Nag-charge sila ng panibagong pag-atake na nagpasindek kay Chris na makita kung paano pa rin nila taglay ang kanilang mana ngunit pinaulanan niya sila ng panibagong pag-atake habang hinahampas nila siya ng isa pang kristal. Habang nadudurog ang kristal sa apoy tumingin si Chris sa ibaba at hindi niya mahanap ang mga ito at nakikita lamang niya ang mga ito sa itaas niya. Sa infirmary tumanggi si Rex na panoorin ang laban na nagsasabi na imposibleng manalo si Alto ngunit pabalik sa arena imposible dahil nagawa ni Alto na i-checkmate si Chris na naging dahilan upang ang lahat ng nanunood ay maguguluhan sa tagumpay ng underdog. Kinabukasan si Alto at si Mr. Sikat dahil gusto ng lahat ng mga babae ang kanyang gintong at tsara ngunit galit na galit si Lilia dahil nagdaragdag ito ngayon ng higit pang mga karibal sa kanyang paghahangad na pumalakpak kay Alto. Biglang nagpakita si Professor Obsidian tinawag si Alto at habang humanga siya sa kanyang pagganap sa tunggalian pinagalitan niya siya dahil sa paghamon kay Chris sa isang kapritsyo na may panganib na dala nito. Ipinagtanggol siya ni Lilia sa pagsasabing may dahilan siya at alam iyon ni Obsidian at sa halip pinuri si Alto sa pakikipaglaban para sa itinuturing niyang mahalaga. Pagkaalis niya sinundan ng mga babae si Obsidian tulad ng kanyang simps at nang tanungin ni Alto si Lilia kung papalakpakan ba niya si Obsidian tiningnan niya ito na parang may sakit. Samantala pinuntahan ni Rex si Chris na kailangang magwalas pagkatapos ng kanyang pagkawala ngunit hindi tulad ng dati humingi siya ng tawad kay Rex na ikinagulat niya at nang tanungin niya kung bakit ipinaliwanag niya na sinabihan siya ni Alto na pahalagahan ang kanyang mga miyembro. Kinuha ni Rex ang walis at siya mismo ang nagwawalis ng sahig sinabi kay Chris na dapat silang dalawa ay magsimula sa zero. Bumalik sa kanyang silid hinahalikan ni Vermeil si Alto kapag natutulog ito na ikinagulat niya at pinagalitan niya ito dahil sa pagiging degenerate na maaaring mapunta sa watchlist ng FBI. Ipinaalala niya sa kanya kung sino ang tumulong sa kanya na talunin si Chris at sinabi kay Alto na dapat niyang hayaan siyang halikan siya kung kailan niya gusto saan man sa kanyang katawan ngunit nang sabihin sa kanya ni Alto na dapat lang niyang halikan ang mga taong mahal niya mas naging agresibo si Vermeil at bumulong sa kanya. Alto na mahal siya nito noon pa nilalaman siya ng kanyang mana. Kinabukasan habang si Vermeil ay kumikinang mula sa lahat ng mana na sinipsip niya mula kay Alto noong isang gabi naalala ni Alto kung paano sinabi sa kanya ni Vermeil na mahal niya siya at naisip niya kung ang mga demonyo ay maaaring umibig sa isang tao kaya tinanong niya si Professor Obsidian. Sinabi sa kanya ng Obsidian na mayroong mga tala ng mga babaeng nagsilang ng mga demonyong sanggol at mayroon ding succubus. Tinanong siya ni Alto kung maaaring maging interesado ang succubus sa isang lalaki at sinabi sa kanya ni Obsidian na kaya nila ngunit para lamang sa mana ng lalaki na ikinadismaya ni Alto. Nang maglaon habang kumakain ng hapunan si Vermeil kasama si Alto napansin niyang kakaiba ang kinikilos nito at tinanong niya ito kung gusto lang siya nito dahil gusto niyang maubos ang kanyang makapal at makapangyarihang mana. Nang mapagtantong kailangan ni Alto ng katiyakan niyakap niya ito nang malapit sa kanya tinawag siyang isang mabuting bata na kung ano ang gusto naming lahat para sa isang makapal na mommy na tumawag sa amin at hinalikan siya ng malalim.
Inakusahan niya itong ninakaw muli ang kanyang mana ngunit mabilis na napagtanto na hindi siya kumuha at sinabi sa kanya na hinahalikan lang niya ang mga taong mahal niya at dapat niyang ibalik ang pabor sa pamamagitan ng paghalik sa kanya paminsan-minsan. Napunta siya sa posisyon ng paghalik para halikan niya ito ngunit si Alto ay tumakas na parang kapatid hindi na kailangang magdesisyong halikan siya. Kinabukasan habang parehong masaya sina Alto at Vermil pagkatapos ng paglutas ng kahapon lumitaw ang Obsidian at sinamantala ni Alto ang pagkakataon na humingi ng tawad sa kanya para sa kanyang nakaraang tanong. Nagtataka si Obsidian kung bakit gustong malaman ni Alto ang tungkol sa romantikong interes ng isang demonyo at tinanong siya kung mayroon siyang espesyal na tao na nagsasabi na ang pag-iibigan ay mahirap para sa parehong mga demonyo at mga tao. Sinabi ni Alto na wala siya at buong Riz sinabihan siya ni Obsidian na mag-ingat dahil ang mga babae ay mga demonyo mismo ngunit si Alto ay nakatingin lamang sa kanya na parang mas mababa kaysa sa dumi pagkatapos ng kanyang awkward na pahayag. Nang maglaon tinawagan ni Obsidian ang isa sa mga babaeng estudyante upang makipagkita sa kanya ng pribado at gamit ang kanyang Riz niyakap niya ito at ipinagtapat ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Sinabi niya sa kanya na mahal niya siya pabalik at may kailangan siyang gawin ngunit kapag hindi siya nakatingin naglabas si Obsidian ng isang hiringgilya at iniwan siya at ang silid ay nagyelo. Pagkaraan ng mga araw nagchichismisan ang mga estudyante tungkol sa pangyayaring ito at nakarating ang balita sa Student Council. Tinalakay ito ng Vice-Presidente si Ryuga kay Jessica at nakita niya na ang biktimang si Emma ay isang Silver Square Ice Magic Specialist. Idinagdag ni Jessica na kinailangan ng 5 tao upang mailabas ang biktima dahil kailangan nilang makalusot sa makapal na yelo at nalilito nito si Ryuga dahil ang magic ng yelo ay kilala na hindi mabisa na ginagawang imposible para sa isang Silver Square na lumikha ng yelo na ganoon kakapal. Sa biktimang ito ginagawa itong 5 biktima sa kabuuan kung saan 3 ang nakoma at hinala nila na may tao sa likod nito. Nalungkot si Jessica dahil nadurog ang puso ng presidente ng konseho sa kasong ito at habang tila hindi interesado si Ryuga hinihiling ni Jessica na alagaan niya ito para hindi na malungkot ang pangulo. Pagkaalis ni Jessica sa silid kinukutya siya ni Ryuga dahil sa pagkahumaling sa pangulo. Sa klase hinihiling ng guro sa kanyang mga mag-aaral na magsulat ng ulat tungkol sa kanilang pagsisimula sa kanilang taas hanggang sa paborito nilang pelikulang Johnny Sins at nasa sabik si Vermil tungkol dito. Pagbalik sa kanyang silid sinukat ni Alto ang tangkad ni Vermil at nang tanungin niya kung bakit siya may sukat sinabi niya sa kanya na ito ay upang sukatin ang kanyang taas at tinutokso siya nito sa pagiging chibi dahil sa kung gaano siya kaikli. Habang patuloy niyang isinusulat ang ulat hinubad ni Vermil ang lahat ng suot niya at habang sinasabunutan si Alto habang umaagos ang dugo nito sa isang lugar tiniyak niya sa kanya na para ito sa agham at inilagay niya ang kanyang mga kamay kung saan ito ay mock-atas. Samantala si Lilia at Cheryl ay nag-eespiya mula sa labas dahil kumbinsido si Lilia na si Vermil ay hindi isang tao at nang magulat si Sylvie na ang ilang mga pisngi ay pumapalakpak nagsimulang sabunutin si Lilia. Inilabas niya ang isang susi sa silid ni Alto at isang invisibility potion at pagkatapos sabihin kay Cheryl na bantayan ang kanyang mga damit pumasok si Lilia sa loob na puno ng mga pisngi ang komando. Habang papalapit siya sa silid ni Alto inaasahan niyang sa wakas ay makikita niya kung ano talaga si Vermil ngunit bago siya magkaroon ng pagkakataon na gawin iyon sinabihan ni Alto si Vermil na itago ang kanyang mga sungay para masukat niya ang kanyang ulo na pinalampas ni Lilia ang pagkakataong makita iyon. Pumasok si Lilia ngunit nang naghahanap si Alto ng mga libro na corner siya ng harapan at habang naghahanap ito ng isa pang libro hindi sinasadyang napindot niya ang kanyang doorbell na naging sanhi ng pagkrim ni Lilia. Habang nagpapatuloy siya sa kanyang ulat itinuro ni Vermil na mas malapit na ngayon si Alto sa kanyang layunin na maging isang gold square pagkatapos talunin si Chris ngunit ipinaalam sa kanya ni Alto na ang pagiging isang gold square ay nangangailangan ng higit sa kapangyarihan dahil kailangan nilang mag-ambag ng malaki sa magic. Idinagdag niya na sa labanan laban kay Chris pakiramdam niya ay nagpipigil si Chris at matatalo sila kung naging full power siya. Gayunpaman sinabi ni Alto na lagi niyang susubukan na manalo dahil ayaw niyang matalo kasama si Vermil sa kanyang tabi at pagkatapos marinig ito tumiklop si Vermil. Sa paglabas ni Alto ng silid upang mamili pumunta si Vermil sa kanyang mesa at isinulat sa papel ang tungkol sa kanyang sarili na sinasabi na ang gusto niya ay pamilyar si Alto ay si Alto mismo. Ilang taon na ang nakalilipas isang higanteng itlog ang ipinatawag ni Rex sa unang pagkakataon at sa paniniwala niyang ito ay dragon sa loob nito inalagaan niya ito para maging pamilyar sa kanya ang dragon.
Sa klase hinahangaan ni Chris ang kanyang higanteng itlog, sinabing kapag napisa ito ay magiging malaki at cool, at si Rex ay tumiklop pagkatapos ng isang henyo tulad ng napansin ni Chris. Bumalik sa kasalukuyan, namimili sina Alto at Vermil para sa hapunan, at nang makakita si Vermil ng ilang mga dessert, pinabili niya si Alto para sa hapunan. Ngunit pagkatapos buksan ni Alto ang kanyang wallet at makitang sira na siya, sinabi niya sa kanya na hindi sila makakain ng dessert ngayong gabi. Nakaupo si Vermil sa sahig na kapout na parang brat, tumangging bumangon sa kabila ng pagsusumamo ni Alto sa kanya, kaya nagpa siyang bilhan siya ng ilang dessert at pinasalamatan siya ni Vermil sa pamamagitan ng pagtikim sa kanya ng kanyang pudings. Pagkatapos ay hinalikan niya siya sa harap mismo ng lahat, at nang pigilan siya ni Alto, sinabi niya sa kanya na hinalikan niya ito dahil mahal niya ito. Sinusubukan niyang ipaliwanag kung ano ang mali nito, ngunit dumobble si Vermil at muling hinalikan siya habang sinisipsip ang kanyang makapal na mana. Biglang sumulpot ang kaibigan ni Rex, humihingi sa kanila na tulungan si Rex habang pinupukpok niya ang pisngi ni Chris. Habang papalapit si Christ ay nakikita niyang may mali kay Rex. At habang sinusubukang palayasin siya ni Chris gamit ang kanyang mahika sa apoy, wala itong nagawa habang madali itong tinakpan ni Rex na ikinagulat ni Chris. Siya ay tumubol na parang tumor mula sa kanyang katawan at patuloy na umaatake kay Chris, ngunit sa halip na makaramdam ng kasiyahan, nagalit siya at binato siya ng kamao. Sinimulan niyang halikan si Chris sa kanyang sapatos, hinahamon siya ang pinakamakapangyarihang Golden Square na lumaban. Ngunit nang magmakaawa si Chris sa kanya na huminto, nagbago ang pintig ng kanyang puso. Dumating si Alto at ang iba pa, at pagkatapos na makipagkita si Rex kay Chris sa kanila, tiningnan siya ni Alto at sinabihan niya si Alto na tumakbo. Gayunpaman tumanggi si Alto na gawin iyon at ipinaglaban si Rex sa ginawa niya kay Chris. Habang pinapagana ni Rex ang kanyang mahika, nakilala ito ni Vermil at ipinatawag niya ang kanyang dinosaur na ngayon ay pumutok na sa ulo nito. Nang malapit ng kumilos sina Alto at Vermil, lumitaw ang isang puting buhok na batang babae at gamit ang kanyang espadang panghuhusga buong fidget spinner niya ang dinosaur, pinuputol ang basurang butiki. Habang si Rex at ang dinosaur ay sumisigaw sa sakit, ang batang babae, si Alina na ang Student Council President, ay nagmonolog at sinabi sa kanyang sarili na ang hustisya ay naibigay. Sinuri ni Alina si Chris kung okay lang siya, ngunit sa halip na layawin siya, pinagalitan siya nito dahil sa pagkatalo niya sa isang pulang-pula na tulala na nakasakay sa mga butiki. Biglang bumangon si Rex na nagsasabi na hindi pa siya tapos, ngunit dahil sa kawalan ng lakas siya ay bumagsak, at si Chris ang unang taong nagmamalasakit na tumakbo upang tingnan siya. Habang sinusuri ni Vermil ang kapangyarihan ni Rex, tinawag siya ni Alina at tinanong siya kung alam niya kung anong uri ng kapangyarihan ang ginagamit niya, ngunit sinabi sa kanya ni Vermil na hindi niya ginagawa. Pagkalipas ng 3 araw, tinalakay ng konseho ang insidente ni Rex at napagpasyahan nila na may taong nasa likod ng paggawa ng masama ni Rex, ngunit si Chris ay sapat na sa pakikinig at umalis sa pulong dahil sa galit. Nagtataka si Jessica kung bakit ganoon na lamang ang pakialam ni Chris kay Rex na dati niyang inabuso, at sinabi sa kanya ni Ryuga na hindi gusto ni Chris kapag ang kanyang mga laruan ay inaabuso. Samantala si Alto at again ay nakatanggap ng abiso sa pagsusulit upang maging isang bronze square, at habang iniisip pa rin ni Alto ang tungkol sa insidente ni Rex, sinabi sa kanya ni Lilia na kailangan niyang mag-focus o siya ay mabibigo sa pagiging isang bronze square. Biglang tinanong ni Vermil si Alto kung maaari ba siyang bumalik sa kanilang silid dahil masama ang pakiramdam niya, at nang mag-alok si Alto na samahan siya, tinanggihan niya ito na nagsasabi na dapat itong mag-aral para sa kanyang paparating na pagsusulit. Parehong napagtanto ni Lilia at Alto kung gaano ito kakaiba mula kay Vermil, at napansin ni Alto na naging kakaiba si Vermil mula noong insidente sa Rex. Gayunpaman, habang naglalaway, iniimbitahan ni Lilia si Alto na bumalik sa kanyang lugar upang magkasama silang mag-aral ng biology. Samantala, habang naglalakad pabalik si Vermil na mag-isa, nakasalubong niya si Professor Obsidian na napansin niyang wala si Alto sa kanya. Habang si Obsidian ay gustong makipag-chat ng mahinahon, pinutol ni Vermil ang kalokohan at inakusahan siyang siya ang utak sa likod ng mga insidente. Sinubukan niyang maglaro ng pipi, ngunit ipinahayag ni Vermil na naaamoy niya ang mababang antas ng demonyo sa kanya at inirerekomenda siyang huminto, na nagsasabi na ito ay masyadong maraming kapangyarihan para sa isang tao. Sinabi niya sa kanya na maaari niyang subukan at atakihin siya sa lahat ng gusto niya, ngunit kung maglakas loob siyang subukan at hawakan si Alto, pupunitin niya ang kanyang atsara para maging cocktail sausages. Dito napagtanto ni Obsidian na nakikipag-ugnayan siya sa isang tunay na demonyo at pinayuhan niya itong muli na huminto, ngunit tumanggi si Obsidian at sinabi na sulit ang mababang antas ng demonyo.
Bigla siyang nag-inject ng ilang Smurf goo kay Vermil at nagsimula itong mag-tweak na parang nasa shrooms habang masayang tinutuya siya ni Obsidian pagkatapos na palayain ang totoong demonyo sa loob niya. Sa kanyang silid habang inaayos ang kanyang mga plano si Lilia ay nagkakaroon ng sabog sa pag-aaral kasama si Alto ngunit biglang ang marka ng kontrata ni Alto ay nagsimulang kumikinang at napagtanto niya na may mali kay Vermil. Sa chapel mararamdaman ni Alina ang makapangyarihang presensya ni Vermil ganoon din ang bawat miyembro ng council dahil nararamdaman nilang lahat ang isang malakas na mana. Habang dumilim ang kalangitan nagmamadaling pumunta si Alto sa Vermil ngunit naunang nakarating doon si Alina at hiniwa ang mababang antas ng demonyo na nagtangkang umatake sa kanya. Gayunpaman inayos ng demonyo ang sarili at nagsimulang mag-duplicate bago pagsamahin at ginawang higanteng papel na demonyo para pigilan si Alina. Sa malayo ginawa ni Vermil ang kanyang sarili sa isang bagay na hindi nakikilala at ang Obsidian ay naliligo sa kaligayahan sa kanyang paningin. Ngunit kapag sinubukan niyang salakayin siya lalo siyang natutuwa nang makita kung ano ang kaya ng isang tunay na demonyo at inihanda niya ang kanyang sarili para sa isang labanan habang si Alto ay papunta pa rin. Ginagamit ni Obsidian ang kanyang mahika at inilagay si Vermil sa mga tanikala na parang personal niyang aso. Nang sa wakas ay nakita ni Alto kung ano na si Vermil tinanong nila ni Lilie si Obsidian na ipaliwanag kung ano ang nangyayari ngunit sa halip na sumagot ipinakita niya kung paano niya nagawang gawing alaga si Vermil na demonyo at kinilabutan si Alto na makita ito. Ipinaliwanag ni Obsidian na nag-inject siya ng mahiwagang goo na nagdulot ng kabaliwan sa loob ni Vermil na nagpagulong-gulong sa kanyang kapangyarihan at inamin niya na siya ang nasa likod dahilan para mabaliw ang 5 biktima kasama si Rex. Habang tinititigan ni Alto ang mga purple na mata ni Obsidian tinatamaan siya ng realidad at kumikirot ang kanyang puso nang makita kung ano ang naging hitsura ni Vermil kumpara sa kung ano si Vermil noon. Si Alto ay sumisigaw sa galit at habang tumatakbo ang kanyang mana naapektuhan nito si Vermil na naging sanhi ng pagkaputol ng kanyang kadena at para sa kanyang pag-atake sa Obsidian ngunit tumalon si Alto upang pigilan siya at nasaksak. Habang umaagos ang kanyang dugo dinadala kami nito sa kamalayan ni Vermil kung saan pakiramdam niya ay nalulunod siya nakaramdam ng hindi kanais-nais ngunit isang pinto ang bumukas at mula rito ay pumasok ang isang liwanag sa anyo ng Alto. Napagtanto niya na sinasaksak niya si Alto hanggang sa mamatay at nagsimulang umiyak ng dugo at nagngangalit habang lumalaki ang kanyang mga pakpak at mas matalas na mga kuko ngunit bago siya makagawa ng higit na pinsala laban sa Obsidian niyakap siya ni Alto. Pinigilan niya si Vermil at ibinalik siya mula sa kanyang kabaliwan sinabi niyang lumipat siya ng hindi iniisip dahil siya ang kanyang amo. Bumalik siya sa normal at habang umiiyak inaalo siya ni Alto bago siya nawala ng malay. Nagulat si Lillian nang makitang namamatay si Alto ngunit tiniyak ni Vermil na nakuha niya ito at hinalikan niya ito upang gamutin ang kanyang mga sugat gamit ang kanyang gintong mana. Nagsimulang mag-tweak ng husto ang Obsidian matapos itong makita tumatangging maniwala na pinagaling ng isang demonyo ang isang tao at itinurok ang sarili sa Smurf G's na ginawa ang kanyang sarili sa isang top-heavy looking freak. Tulad ng isang supervillain ipinaliwanag niya na isa na siyang demonyong hybrid na gawa sa daan-daang mababang antas ng mga demonyo ngunit habang patuloy siyang nagyap ng kalokohan na puno si Vermil ng Saitama at sinuntok ng isa ang kanyang Yias body. Habang sinusubukang tumakas ni Obsidian mula sa kanyang kakaibang katawan pinasabog siya ni Chris na kasama ng kanyang dragon na nagbukas ng pagkakataon para umatake si Vermil at ibinigay niya kay Obsidian ang 2-piece fried chicken combo. Matapos matalo si Obsidian tumanggi si Vermil na tanggalin ang kanyang buhay matapos siyang iligtas ni Alto at parang sinasagot ng mga Diyos ang kanyang mga panalangin na gising si Alto. Niyakap siya ni Lilia at umiyak sa tuwa at nang makita ni Alto na gumaling na ang kanyang mga sugat na pagtanto niyang pinagaling siya ni Vermil. Nang maglaon pagkatapos na huminahon ang mga bagay pumunta si Alto kay Vermil at tinanong kung paano niya ito pinagaling at sinabi niya sa kanya na pagkatapos niyang saksakin ang puso nito pinatibok niyang muli ang puso nito sa pamamagitan ng pagniniting ng sarili niyang mana para maging isa sa kanya. Bigla siyang humingi ng tawad at habang sinusubukang pasayahin siya ni Alto sa pagsasabing hindi niya kasalanan ipinaalam sa kanya ni Vermil na inilagay niya ang kanyang puso ang puso ng isang tunay na demonyo sa loob niya para panatilihin siyang buhay at kung isa sa mamatay sila susunod ang iba. Matapos mapagtanto ang kanyang sinabi tinawag siya ni Alto na isang tulala dahil ang mga demonyo ay nilalayong mabuhay magpakailanman ngunit ang tanging masasabi niya ay nagsisisi siya. Sa infirmary ginising ni Rex si Chris na natutulog sa tabi niya at masaya siyang makita siya roon at ganoon din sa iba pang mga estudyante nang magising sila mula sa kanilang pagkakoma.
Bumalik sa kanyang silid si Alto at Vermil ay patuloy na naghahalikan tulad ng dati ngunit hindi tulad ng dati si Alto ang nangangailangan ngayon ng mana ni Vermil upang mapanatili ang kanyang puso. Gayunpaman naging malamig na ngayon si Vermil kay Alto kaya tinanong niya ito kung bakit ganoon ang kanyang pagkilos at sinabi niya sa kanya na sa lahat ng tao na tumatawag sa kanya na isang halimaw dapat siyang lumayo sa kanya. Idinagdag niya na pagkatapos ipakita sa kanya kung anong uri ng halimaw siya pananagutan niya ang pagbibigay sa kanya ng mana hanggang sa ang puso niya ay maging sarili na niya at pagkatapos ng araw na iyon aalis siya ng tuluyan at magtatago sa ibang libro tulad ng dati. Gayunpaman nagalit si Alto nang marinig ito at habang sinusubukan niyang kumbansihin siya na para ito sa ikabubuti hinalikan niya ito ng malalim at napagtanto niya na hindi niya kinuha ang alinman sa kanyang mana. Agresibo niyang isinuko siya sa isang pader at idineklara na pamilyar siya nito na nagsasabi na kailangan niya ito sa tabi niya magpakailanman at habang namumula ay pumayag siya. Napagtanto kung ano ang ginawa niya tumakbo si Alto na nahihiya na iwan si Vermil na nagsalungat pagkatapos niyang halikan siya nang hindi kinuha ang kanyang mana kung saan minsan niyang sinabi na kung gagawin iyon ng isa ito ay isang halik ng pag-ibig at si Vermil ay namumula na mas pula kaysa sa isang kamatis. Nang gabing iyon habang natutulog si Alto tinitigan siya ni Vermil na natutulog na aalala ang sinabi nito at tulad ng gusto nitong halikan siya tinawag niya ang pangalan nito sa kanyang pagtulog dahilan para mamula siya. Kinabukasan sa klase nagluluksa ang lahat ng simping na estudyante dahil sa pag-aresto sa Obsidian ngunit nang makarating si Alto sa mga lalaki sinabi nila sa kanya na namimiss nilang kasama si Vermil at ang kanyang kambal na mga tagagata sa klase. Ipinaliwanag ni Alto sa kanila na hindi maganda ang pakiramdam ni Vermil pagkatapos niyang sabihin sa kanya na kailangan niya ng ilang oras na mag-isa at para pasayahin siya may ideya si Alto na dalhan siya ng dessert. Samantala hinarap ni Lilie si Vermil sa pagiging isang demonyo at nang subukan niyang humingi ng tawad sinabi sa kanya ni Lilie na hindi niya kailangan dahil wala siyang pakialam na siya ay isang demonyo. Gayunpaman nagmamalasakit si Lilie kay Alto at tinanong siya kung may ginawa siyang kakaiba sa kanya at nang maalala ni Vermil kung paano siya hinalikan inamin niya na ginawa niya iyon. Tinanong ni Vermil si Lilie kung hindi siya natatakot sa kanya alam na ang mga tao ay natatakot sa mga demonyo ngunit tinawag siya ni Lilie na tulala at tiniyak sa kanya na hindi siya natatakot. Pagkatapos niyang saksakin noon si Alto na konsensya si Vermil sa pagiging demonyo ngunit ginamit ni Lilie ang kanyang talk no jutsu at sinabi kay Vermil na ang mahalaga ay mabuting tao siya at kung ano ang nararamdaman niya kay Alto. Idinagdag niya na kahit na siya ay maguguluhan si Alto ay naruroon upang iligtas siya at sinampal niya ang kanyang ulo na sinasabi na kailangan niyang magtiwala kay Alto at habang sinasabi niya ito ang pamilyar na silpid ni Lilia ay umaaliw kay Vermil. Pag-uwi ibinalik ni Alto ang dessert ngunit nakita lamang niyang wala si Vermil at pagkabalik niya mainit niyang tinanggap siya pabalik. With her emotions on full display she tells him na sa kabila ng pagiging demonyo gusto niya itong makasama. Matapos marinig ang kanyang sasabihin ipinahayag ni Alto ang kanyang kaluwagan na sinabing nawala na ang kanyang mga alalahanin gusto niyang maging pinakamahusay na Panginoon para sa kanya. Hinawakan niya ang kanyang kamay at sinabi sa kanya na gusto niyang umasa siya sa kanya kapag kinakailangan at humihingi pa sa kanya ng mga bagay na gusto niya. Habang inaalok niya ang mga panghimagas na binili niya sinabi nito sa kanya na gusto niya ng iba pang matatamis na bagay at hiniling na halikan siya nito. Habang naghahalikan sila nabigla si Alto na sinasabing ginagawa nila ito sa lahat ng oras ngunit idiniin ni Vermil na gusto niyang halikan siya nito at pagkatapos na matagumpay na tamaan ni Vermil si Alto binigyan niya ito ng malalim na halik at nilamon ang kanyang dila. Kinabukasan nagpa siya si Vermil na bumalik sa paaralan kasama niya at habang sinusubukan niyang magsuot ng uniforme ang mga butones sa kanyang kamiseta ay nananatili para sa mahal na buhay kaysa kay Jiraiya at sa kanyang paglaban sa sakit. Ngunit dahil walang gaanong mapagpipilian si Alto sa bagay na iyon gumulong siya kasama nito at ipinasa ang kanyang kamay patungo kay Vermil para sabay silang pumasok sa paaralan. Samantala sa isang lugar sa malayo dalawang Rogue Platinum Square sina Aelite at Helio ay namamahala na makalusot sa isang magic temple at ipinahayag nila sa pamamagitan ng telepono ang kanilang pagkabigo matapos mabaigo si Obsidian sa kanyang pagtatangka ngunit nakaramdam sila ng paghanga sa kanyang eksperimento at naghahanap sila upang higit pang mapahusay ito. Sa likod nila may isang pari na nagkukubli matapos ang lahat ng iba pang mga pari ay namatay sa kanilang mga kamay ngunit habang sinusubukan niyang lumaban siya ay nakuha ng isang pamilyar at dahil siya ang huling pari na namatay ginawa nila ang lugar na kanilang bagong tahanan. Bumalik sa paaralan si Vermil sa kanyang bagong uniforme ay nakakuha ng lahat ng atensyon at nagtataka siya kung bakit kahit na lahat sila ay may suot na parehong bagay.
Pagdating nila sa klase, pinuri ng mga estudyante si Alto bilang isang Diyos para sa pagbabalik ni Vermil at sa kanyang masasarap na plano pabalik sa klase, at sinabi ng kaibigan ni Rex kay Alto kung gaano kasaya silang lahat na makita siyang bumalik kasama si Vermil. Itinuro niya na isang magandang bagay na panatilihing malapit ang iyong mga pamilyar habang ang Bronze Square ay papalapit na, at ipinaalala ni Alto kay Vermil at sa kanyang sarili na kailangan nilang nasa top form para sa pagsusulit. Pagkatapos nagtago sila sa isang sulok at sinimulan ni Vermil na halikan si Alto para makuha ang kanyang mana, at nang subukang pigilan siya ni Alto, kumilos si Vermil at nagtanong kung ayaw niyang halikan ang kanyang makatas na labi. Humalukip-kip si Alto nang makita ang kanyang ultimate race at hinayaan siyang halikan siya para sipsipin ang kanyang makatas na mana. Bumalik sila sa klase kung saan pinagalitan sila ni Lilia na muntik na silang mahuli, ngunit napansin nilang may nagsisiksikan ang mga estudyante, at nang tingnan nila kung ano iyon ay nakita nilang pumasok ang student council sa kanilang klase. Ipinaalam nila sa klase na may kailangan sila mula sa kanila at dumiretso si Alina kay Alto. Sinabi sa kanya na sa kapangyarihang pinagpala sa kanya bilang presidente ng konseho, kukunin niya sina Alto at Vermil sa kanilang pangangalaga. Sa silid ng konseho, nag-aalala si Alto na baka alam na nila na si Vermil ay isang demonyo at balak niyang protektahan siya sa lahat ng bagay. Gayunpaman, sa kalmadong pag-uugali, unang humingi ng paumanhin si Alina kay Alto para sa sugat na natamo niya sa pakikipaglaban sa Obsidian na itinuring na kasalanan ng konseho ang pagiging hindi epektibo. Bilang taong lumaban sa Obsidian, gustong magtanong ni Alina kay Alto dahil siya lang ang pinagmumula ng impormasyon tungkol sa nangyari, at ipinaliwanag niya na hindi niya maaaring tanungin si Obsidian dahil nakatakas siya sa bilangguan na ikinagulat ni Alto. Matapos makita kung gaano kalmado at matulungin si Alina, sinabi ni Alto na malugod niyang tutulungan siya sa lahat ng kanyang makakaya, ngunit bigla niyang binago ang kanyang tono na nag-udyok sa kanyang mga miyembro ng konseho na tretuhin sina Alto at Vermil ng may puot, habang tinanong niya si Alto kung may itinatago ba siya sa kanila. Habang gustong magsinungaling ni Alto, hiniling ni Vermil sa kanya na sabihin ang totoo, at sinabi niya sa kanila ang lahat kasama si Vermil na isang demonyo at mayroon siyang pusong demonyo. Dahil lumabas na ang katotohanan, nakiusap si Alto sa kanila na huwag gumawa ng anuman kay Vermil na nagsasabi na hindi siya masamang demonyo, at sinabi pa sa kanila na maaari nilang paalisan siya kung gusto nila hanggat ang kanyang pamilyar na Vermil ay hindi nagalaw. Nakiusap si Vermil sa kanya na isipin ang kanyang mga aksyon, ngunit sinabi niya sa kanya na makakahanap siya ng iba pang mga paraan upang maabot ang kanyang pangarap na maging isang Platinum Square dahil mas mahalaga siya sa kanya. Sa kabila ng tensyon, kalmadong tiniyak ni Alina sa kanya na wala siyang planong gumawa ng anumang bagay na nakakapinsala sa kanila o paalisin si Alto sa paaralan o ipaalam sa mga propesor ang tungkol sa sitwasyong ito, ngunit sa halip ay mayroon siyang ideya na pabor ito sa kanila. Sumasang-ayon si Ryuga sa kanyang ideya na nagsasabi na pagkatapos ng nangyari sa Obsidian, hindi nila mapagkakatiwalaan kahit ang sarili nilang mga propesor sa faculty. Iniisip pa rin ni Jessica na delikado si Vermil, ngunit tiniyak ni Alina na kung may gagawin si Vermil laban sa kanila, siya mismo ang pupugutan ng ulo ni Alto. Tinanong ni Vermil si Alina tungkol sa kanyang mga plano, ngunit hindi siya sumagot, at sinabihan sina Alto at Vermil na magpatuloy sa buhay tulad ng dati. Ngunit bago niya paalisin ang mga ito, inalok niya si Alto na sumali sa student council. Nagulat ang lahat doon, at nang tanungin ni Alto si Alina ang dahilan, ipinaliwanag niya na pagkatapos niyang makita ang kanyang tunggalian laban kay Chris na siyang nangungunang 5 mago sa paaralan, naniniwala si Alina na makakatulong siya sa pagprotekta sa paaralan, lalo na't mayroon siyang demonyo bilang kanyang pamilyar na maaaring makatulong na maiwasan ang hinaharap demonyo mga pangyayari. Nang maglaon ng tanungin siya ni Lilia at ng iba pa kung paano siya nakapasok sa konseho, sinabi lang ni Alto sa kanila na siya ay isang Skibidi Sigma gaya ng sinabi ni Alina sa kanya dati na huwag ibunyag ang katotohanan. Matapos marinig ito, nagdiwang si Mark kasama si Alto na sinasabi na siya ang unang 2 taon na sumali sa konseho, at binabati siya ni Lilia na sinasabing siya ay talagang isang kamangha-manghang Skibidi Sigma. Sa bahay, mukhang stressed si Alto at nang tanungin siya ni Vermil kung bakit inilabas niya ang kanyang pagkadismaya tungkol sa kung paano sila napilitang sumali sa konseho at nalantad ang kanyang pagiging demonyo. Sinabi sa kanya ni Vermil na habang wala siyang pakialam na nalantad siya ngayon, gusto niyang maging maingat si Alto sa paligid ng konseho na nagsasabi na tinatakot siya ni Alina. Idinagdag niya na noong inalok si Alto na sumama sa kanila, handa si Alina na putulin ang kanyang ulo kapag tinanggihan niya ang kanyang alok, at naniniwala si Vermil na si Alina ay hindi tunay na tao.
Sinabi sa kanya ni Alto na gusto niyang maging malakas at ipinahayag ang kanyang pag-aalala tungkol sa kung paano kung hindi siya mahina noon maaari niyang protektahan siya mula sa Obsidian at pigilan ang kanyang pagkakakilanlan na malantad na huminto sa posibilidad na siya ay nasa panganib. Matapos marinig kung ano ang sasabihin ni Alto sinabi sa kanya ni Vermil kung gaano siya kasaya at sinimulang haburin siya sinabi na kailangan nilang magkaroon ng mas mainit na yoga upang sanayin niya ito at ang kanyang mana upang maging malakas para protektahan siya. Habang nagdadasal si Alina sa chapel nagsimula siyang magsabunutan ng kaligayahan at pinutol ang ulo ng isang estatwa dahil sa pananibik sa posibilidad na magkaroon ng demonyo sa Vermil. Sa daan patungo sa silid ng konseho sinabi ni Alto kay Vermil na malalampasan niya ang konseho at magiging pinakamalakas na salamangkero sa mundo ngunit pagkatapos niyang buksan ang pinto ng silid ng konseho binati siya ng tatlong magkakaibang mga merienda na may tatlong magkakaibang laki at lasa. Kasunod nito tinutulan ni Jennifer si Alto na sumali sa konseho na itinuturing siyang kilabot ngunit nakita ni Alina na kasalanan nila ang hindi pag-lock ng pinto. Iniharap ni Alina sa kanila ang kanyang hinarap noong Obsidian Incident isang papel na golem na kapag sinusuri ni Chris sinabi niya na ito ay magic na hindi niya kinikilala. Sinabi sa kanila ni Alina na sinubukan ng mga mananaliksik ng Golden Square na maunawaan ito ngunit nabigo silang makilala ito dahil sa kung gaano ito kakomplikado at itinuturing na ang mahiwagang bagay na ito ay wala sa kanilang naitala na anyo ng mahika. Hindi sila makapaniwala sa sinasabi ni Alina at idinagdag niya na pagkatapos makita ang mas bago mas komplikadong anyo ng magic formula na pagpasyahan niya na ang kanilang kalaban ay maaaring platinum squares. Samantala bumalik sina Iolite at Helio sa kanilang base at doon nila nakilala si Kahokumiya ang Platinum Square na lumikha ng mga papel na golem. Habang sinusubukan niyang pag-alitan si Iolite tungkol sa isang bagay nilampasan siya nito at hinahangaan ang kanyang mukhang halimaw na si Davy Jones. Ipinaalam niya sa kanya na natapos na nila ang kanilang misyon at humarap sa isang mataas na pari at nang marinig niya ito nasa sabik si Kahokumiya at tinanong siya kung paano niya nakuha ang pinakamakapangyarihang pari sa kanilang panig. Sa malamig na mukha sinabi lang ni Iolite na pinalakpak niya ang tandang matandang pari mula sa kanyang paghihirap at iniinis nito si Kahokumiya. Plano niyang pumunta sa isa pang misyon at nasa kamay niya ang larawan ni Alto at Vermil na ginagawa silang target niya. Sa isang panaginip nakita ni Alto ang isang batang Vermil na umiiyak sa gitna ng nawasak na lungsod at nang subukan niyang abutin ito dinala siya sa Matrix. Doon ay nakaharap siya ng pari mula sa Goblin Slayer na nagtanong sa kanya kung may nararamdaman siya para kay Vermil. Hindi makasagot ang pari ay nag-alok sa kanya ng dalawang landas. Ang isa ay ang landas ng hustisya na nakikinabang sa sangkatauhan at ang isa ay ang landas ng pagkawasak na nakikinabang sa Vermil. Bago siya makasagot nagising siya sa kanyang silid na nalilito at pagkatapos na makitang natutulog si Vermil sa tabi niya hindi siya makatulog at mag-aral pa para sa Bronze Square exam. Nagising si Vermil at sinabi sa kanya na dapat na siyang matulog sa halip na mag-aral dahil naniniwala siyang makakapasa siya sa pagsusulit ng madali ngunit pagkatapos kung paano siya ay pressure ng student council sinabing kailangan niyang pumasa naramdaman ni Alto na kailangan niyang mag-aral. Dahil alam niyang may praktikal na pagsusulit sa pagsusulit hinailan ni Vermil si Alto sa kanyang katawan at hinalikan sinabing kailangan nilang sipsipin ang mana ng isa't isa dahil kailangan niya itong nasa top form para sa pagsusulit kaya magdamag silang nagsasanay. Kinaumagahan habang naghahanda para sa pagsusulit na hanap ni Alto ang aklat na si Vermil ay seliado ngunit nang buksan niya ito wala siyang mabasang salita mula rito. Nagtataka siya kung ano ang tinataka ng salamangkero sa kanya at bigla niyang naisip ang pari na nakita niya sa kanyang panaginip kaya inilagay niya ang libro sa kanyang bag at dinala ito. Sa lugar ng pagsubok pinahahalagahan ni Lilia ang iba bago ang pagsubok. Habang naglalakad sila patungo sa test building tinitigan sila ng mga NPC mula sa ibang mga paaralan pagkatapos makita ang kanilang uniforme at nang magtaka si Lilia kung bakit ipinaliwanag ni Cheryl na ang kanilang akademya ang Ortehia Magical Academy ay kilala na mapagkompetensya kung saan ang karamihan sa mga estudyante ay pumasa sa bronze pagsubok habang ang iba halos hindi nakikipagkompetensya ang mga paaralan. Pagkatapos nilang makapasok sa gusali ng pagsubok may nag-pop up na instructor at nakilala siya ni Cheryl bilang Colonel Ferenx isang demonyong salamangkero na pinili para sa mga espesyal na operasyon. Siya at ang kanyang assistant ay naglalakad sa harap ng isang mahiwagang kristal at ipinaalam niya sa mga mag-aaral na ang praktikal na pagsusulit ngayon ay sumusubok sa mana at dami at kalidad ng mga mag-aaral.
Inutusan niya ang mga mag-aaral na sa panahon ng pagsusulit kailangan nilang ilipat ang mas maraming mana hanggat maaari sa apoy sa loob ng kristal at ang halaga ay magdedetermina ng kanilang mga marka habang ang ibang mga mag-aaral ay minamaliit ang pagsusulit iba ang iniisip ni Alto. Pagkatapos iba't ibang estudyante ang sumusubok ng iba't ibang paraan upang ilipat ang kanilang mana sa kristal ngunit lahat sila ay nabigo sa kabila ng pagsisikap ng kanilang makakaya. Tumawag si Ferenc sa susunod na mag-aaral at ito pala ay si Lilia na may kumpiyansa. Ipinatawag niya ang kanyang pamilyar ang albay na Tinkerbell si Sylphid at napagtanto ang mga pagkakamali ng iba pang mga estudyante na nakatuon sa paglipat sa kristal sa halip na apoy. Sa pamamagitan ng Sylphid bilang kanyang suporta pinamamahalaan niyang mag-apoy ng husto ang apoy at sinabi sa kanya ni Ferenc na siya ang may pinakamataas na marka sa ngayon. Ang isa pang estudyante ay umakyat at mayabang na sinabihan si Alto at hanggang napanoorin siya ngunit hindi tulad ng mga naunang estudyante na gawa niyang mag-apoy at pumasa sa pagsusulit. Matapos itong makita si Alto at ang iba pa ay nabalisa at habang si Cheryl ay madaling pumasa sa pagsusulit si Marks ay namamahala na makalampas sa pumasa na marka. Matapos makita ang mga pagtatanghal ng mga mag-aaral sa Ortigia na dismaya si Ferenc dahil hindi nila naabot ang mga inaasahan at tinawag niya ang huling kalahok si Alto na sumulong. Habang kapwa humakbang sina Alto at Bermiel nagtataka ang mga estudyante kung bakit dinala ni Alto ang kanyang mainit na mommy habang ang katulong ni Ferenc ay nagsabi sa kanya na ang mag-aaral lamang ang pinapayagang kumuha ng pagsusulit. Gayunpaman pinayagan ito ni Ferenc na ipinaalam sa kanila na nakatanggap siya ng isang espesyal na tala mula sa Ortigia Academy na ang Hot Mommy with the Twin Milkers ay pamilyar kay Alto. Nang makalapit si Alto sa kristal napansin niya ang isang bagay na kawili-wili at sinimulang suklayan ang harap at likod ng kristal at nang makarating siya sa likod nito nakita niya ang perpektong tuwid na linya patungo sa apoy. Tinanong niya si Ferenc kung magagawa niya ito mula sa likod at pinahihintulutan ito ni Ferenc habang iniisip sa sarili na si Alto lamang ang nakakaalam ng tunay na pagsubok na nagde-decipher ng magic formula. Idinagdag niya na ang kristal ay espesyal na ginawa upang magkaroon ng isang depekto na may isang lugar lamang na may perpektong lokasyon upang mag-supply ng mana mula sa likod ng kristal. Bago pa man gumawa ng anuman si Alto sinabi ni Ferenc sa kanyang katulong na nakapasa si Alto sa pagsusulit. Gayunpaman sinabi ni Bermiel kay Alto na ito ang maling lugar at alam ni Alto kung ano ang kanyang pinag-uusapan at lumipat sa kanang bahagi ng kristal at nang makita ito naisip ni Ferenc na si Alto ay nasaroon ng loob ngunit si Alto ay may iba pang mga ideya. Gamit ang kanyang mana sinindihan niya ang apoy ng mas maliwanag kaysa dati at ginawa itong kulay pilak at dito napagtanto ni Ferenc na sinadya ni Alto ang pinakamahirap na lugar. Sa kanyang isip naramdaman ni Alto na ang paglipat ng kanyang mana sa kristal ay walang halaga kumpara sa paglipat ng kanyang mana sa Bermiel. Dagdag pa niya ngunit bumulong si Bermiel sa kanyang tainga na sinasabi sa kanya na takutin silang lahat kaya napatigilid si Alto at nabasag ang kristal bago ito hinaipan. Nagsimulang humingi ng paumanhin si Alto sa pagsira sa kristal at ipinapalagay na siya ay nabigo sa pagsusulit ngunit sinabi sa kanya ni Ferenc na siya ay pumasa ng may mga lumilipad na kulay at sinabi sa kanya na huwag maging bastos sa iba pang mga pagsubok. Nagtataka ang katulong kung mahina ang kristal ngunit sinabi sa kanya ni Ferenc na imposible ito at iniisip sa sarili na kahit isang platinum square ay hindi kayang gawin ang ginawa ni Alto. Pagkatapos habang sila ay may pahinga sa tanghalian si Lilia ay nagtataka kung sino man ang nakakuha ng perpektong marka sa nakasulat na pagsusulit sa nakaraan at sinabi ni Cheryl sa kanila na mayroong isa na nakakuha ng bawat tanong mula sa tanso hanggang sa gininto ang tama. Naghihintay si Alto sa kanyang sagot ng may pag-aalinlangan ngunit sinabi ni Bermiel kay Alto na hindi siya dapat makaramdam ng tensyon kung gusto niyang maging isang platinum square at pagkatapos makakuha ng perpektong marka sa praktikal na pagsusulit naisip niya na dapat niyang makuha ang nakasulat na pagsusulit na kanyang espesyalidad. Sumangayon si Lilia sa pahayag ni Bermiel at sinabi sa iba na hindi sila dapat masyadong tumutok sa perpektong marka ngunit sa halip ay tumuon sa paggawa ng kanilang makakaya. Pinagsama-sama niya ang mga tripulante at tumungo sila sa nakasulat na pagsusulit ngunit bago gawin iyon lumabas sina Alto at Bermiel sa isang lugar na tahimik para maghalikan. Habang sinasabi sa kanya ni Alto na ang nakasulat na pagsusulit ay hindi nangangailangan ng mena alam ni Bermiel na sa kaibuturan ng kanyang kalooban gustong kainin ni Alto ang kanyang dila at pagkatapos marinig ang kanyang mga salita tiniklop ni Alto at hiniling na patuloy siyang halikan. Pagkatapos ng kanilang snooze session naglakad sila papunta sa exam room at nilagpasan ng mayabang na estudyante mula sa practical session.
Habang lumilingon si Alto at binabati siya ng swerte, pumunta siya sa banyo na puno ng puot at pinagmumura si Alto at ang kanyang mga kaibigan. Biglang sumulpot si Iolite sa likuran niya at nang sinubukan niyang lumagpas sa kanya, huminto siya sa kanyang dinadaanan at nang tumingin siya sa ibaba, basang-basa siya sa ketchup at napagtanto na sinaksak siya ni Iolite hanggang sa mamatay bago kinuha ang kanyang ID card. Samantala sina Aileen at Jessica ay nag-practice ng kanilang tunggalian na kung saan si Aileen ay nanalo at pagkatapos sila ay naligo kung saan inilabas ni Jessica ang kanyang mga alalahanin tungkol sa relasyon ni Alto sa kanyang pamilyar na demonyo na nagsasabi na siya ay dating takot sa mga demonyo noong siya ay bata pa. Tinanong niya si Aileen kung okay lang na payagan ang isang demonyong pamilyar sa paaralan at sinabi sa kanya ni Aileen na trabaho nila bilang mga konseho ang maniwala sa mga kakaibang himala tulad ng pagkakaroon ng pamilyar na demonyo. Gayunpaman nagtataka si Jessica kung bakit tatanggapin ni Alto ang demonyong puso ni Vermil at may ngiti sa kanyang mukha. Ipinaalam sa kanya ni Aileen na ito ay dahil mahal niya si Vermil. Bumalik kay Alto, halos huli na siyang dumating sa pagsusulit pagkatapos humingi si Vermil ng isa pang sesyon ng pagsipsip ng mana at hiniling niya kay Vermil na magpalipas ng oras sa isang lugar dahil bawal ang mga pamilyar sa silid ng pagsusulit. Pagkapasok niya, umupo siya sa kanyang designated chair at si Iolite ay lumabas na umupo sa upuan sa tabi niya. Sa una ay kabilang sa mayabang na estudyante, isang Iolite ang nagnanais ng good luck kay Alto. Sa labas, habang hinihintay ni Vermil na tapusin ni Alto ang pagsusulit, isang grupo ng mga estudyante ang dumaan sa kanya at pinag-uusapan kung paano mas mahirap ang nakasulat na pagsusulit kaysa sa praktikal. Habang tiwala si Vermil sa kanyang amo, nagtataka siya kung bakit pinaghirapan ito ni Alto, ngunit bigla niyang naalala kung paano sinabi nito na gusto niyang protektahan. Sa loob, habang sinusubukan ni Alto ang kanyang makakaya sa pagsubok, tumingin siya sa gilid para lang makita si Iolite na natutulog sa pagsusulit, kaya naisip ni Alto na si Iolite ay nasa Zunies. Ipinagpatuloy niya ang pagsusuri sa mga tanong at nakitang masasagot niya ang lahat ng ito ng comfortable, ngunit biglang nagising si Iolite mula sa kanyang pagkakatulog na na-refresh. Habang iniisip ni Alto na walang sapat na oras ang Iolite para tapusin ang pagsusulit, sinimulan niyang ibigay sa kanila ang Jimmy Neutron at sinasagot ang bawat tanong na ikinagulat ni Alto. Tumingin si Iolite kay Alto at nagsimulang magbigay sa kanya ng mga pointer sa mga sagot, dahilan para mapag-alitan sila ng guro. Hindi gusto ni Iolite ang guro sa pagiging seryoso at sinabi niya sa kanyang sarili na walang makakatapos sa pagsusulit ngayon. Biglang pumasok ang isa pang guro at itinigil ang pagsusulit, sinabing natagpuan nila ang isang patay na estudyante sa banyo. Mabilis na napagtanto ng guro na hindi dapat naruroon si Iolite, ngunit huli na siya nang magsimulang manginig ang lupa at sinisira ang sahig. Lumabas ang isang bakal na golem na kinokontrol ni Iolite at tiningnan niya si Alto at tinawag siyang demonyo na nagpapakita na alam niya ang kanyang sekreto. Sinubukan ng guro na labanan siya, ngunit natambakan siya ng Iolite at nang malapit na niyang wakasan ang kalunos-lunos na buhay ng NPC ng guro, pumasok si Pharynx upang iligtas siya. Mula sa bintana pumapasok si Vermil gamit ang isang pulang espiritong bomba, ngunit pagkatapos niyang ihagis ito sa golem, madali nitong hinarangan ang kanyang pag-atake. Kinikilala ni Pharynx na ang kalaban ay Iolite of Heaven's Will, ang pinakabatang miyembro ng Platinum Square. Sa pintuan, sinusubukan ni Lillian na makapasok upang matulungan niya si Alto, ngunit hinayla siya ng iba pang mga guro upang lumikas at tinanong ni Pharynx si Iolite kung hindi siya naghahanap ng mga hostage. Matapos marinig ang kanyang tanong, binago ni Iolite ang kanyang golem sa battle mode at sinabi sa kanya na hindi siya kumakain ng mga hostage laban sa mga scrub na tulad nila. Samantala, sinusubukan pa rin ni Lilia at ng iba pa na makapasok sa loob, ngunit hindi sila pinapayagan ng security. Dumating ang higit pang mga sundalo upang tulungan si Pharynx at nakita ni Lilia ang kanyang pagkakataon at pumasok. At sumunod silang lahat kasama sina Cheryl at Marks. Gayunpaman, sinalubong ni Cheryl at Mark si Lilia na tumatakbo sa kabilang direksyon kasama ang mga sundalo sa likod niya at napagtanto ni Cheryl na may transference magic na pumipigil sa kanila na makapasok. Sa kanyang war golem, ganap na pinangungunahan ni Iolite ang laban na ginagawang kanyang maliliit na aso si Alto at ang iba pa. Nagawa niyang makuha si Vermil at buong kumpiyansa niyang sinabi na kahit na ang mga demonyo ay hindi siya kayang hawakan. Gayunpaman, bumangon si Alto mula sa mga guho na duguan, ngunit hindi sumuko at hiniling na ibalik sa kanya ni Iolite si Vermil. Nagsimula siyang kumikinang na gininto ang mana at sa kanyang mahika nagawa niyang palayain si Vermil mula sa hindi malalampasan na kamay ng golem.
Tumawa si Iolite at nagpatawag ng dalawa pang golem ngunit sa kanyang mahika madaling natalo ni Alto ang dalawa na ikinagulat ni Iolite. Nagsimulang mag-Super Saiyan si Alto ngunit nang maghahatid na siya kay Iolite ng buko sandwich napahinto siya ng higanteng kabalyero ni Iolite. Lumapit si Iolite kay Alto at nagtataka kung bakit wala pang nakakaalam sa kanya at tinanong siya ni Alto kung ano ang gusto niya kay Vermil. Tulad ng isang supervillain plano niyang gamitin si Vermil at ang kanyang mga kapangyarihan ng demonyo upang sirain ang mundo na nagsasabi na ang mga demonyo ay palaging masama. Na-trigger si Alto at sinubukang umatake muli ngunit mabilis siyang pinabagsak ni Iolite na parang aso. Biglang naging malademonyo si Vermil at habang sinusubukan niyang umatake ikinulong siya ni Iolite sa mga tanikala at gamit ang kanyang magic kinawalan siya ng malay. Nang gagawin siyang laruan ni Iolite hinawakan ni Alto ang kanyang mga paa upang pigilan siya para lamang masipa. Bumangon si Alto at idineklara na kanya si Vermil at matapos itong makita na iinis si Iolite. Gamit ang kanyang kabalyero nagpaputok siya ng isang laser beam ngunit biglang ang bag ni Alto ay gumagawa ng isang kalasag upang harangan ang pag-atake na ikinagulat ni Iolite. Lumipad ang isang libro mula sa bag at nakilala ito ni Alto bilang ang aklat na si Vermil ay tinatakan. Binuksan nito ang sarili sa isang tiyak na pahina at mula rito lumabas ang salamangkero mula sa panaginip ni Alto. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Fatima ang salamangkero ng mga simula ang unang taong nakarating sa lalim ng mahiwagang kaalaman at ang salamangkero na nagbuklod kay Vermil sa aklat na iyon. Habang si Alto ay galit sa kanya pinatahimik niya ito at ipinaliwanag na tinatakan niya si Vermil dahil hiniling niya sa kanya. Lumapit si Fatima sa katawan ni Vermil naghahanda na buksan ang kanyang memorya at sinabi kay Alto na ang pumipigil kay Vermil ay ang kanyang trauma. Tinanong niya si Alto kung handa na ba siyang tanggapin si Vermil para sa lahat ang babaeng kilala bilang pinakamalakas na salot at sinabi ni Alto na gagawin niya na ipinahayag na tatayo siya sa tabi niya. Ibinigay ni Fatima kay Alto ang isang susi sa kanyang mga alaala at habang nararamdaman ni Iolite na nasaktan siya na tinatrato siya na parang isang NPC sinubukan niyang umatake. Ngunit habang binubuksan ni Alto ang lock nadala siya sa ibang lugar bago tumama ang pag-atake ni Iolite. Pagkatapos dumating sa isipan ni Vermil sina Alto at Fatima ang mga alaalang gusto niyang kalimutan. Habang nag-aalala si Alto tungkol kay Iolite tiniyak sa kanya ni Fatima na ang oras nila rito ay walang epekto sa totoong mundo ngunit binalaan siya nito na kapag nabigo siyang iligtas si Vermil ang kanyang isip ay mananatili sa mundong ito magpakailanman. Ipinaliwanag niya na 5 siglo na sila bago ang kanilang sariling panahon noong maganda pa ang musika at wala pang basurang musika tulad ng Taylor Swift at mumble rap. Bumaba ang tingin ni Alto at nakita ang isang nakababatang Vermil masayang tumatakbo na may hawak na koro ng bulaklak. Ibinigay niya ito sa isang madre at inilagay ang korona sa kanyang ulo sinabi na ang madre ay mukhang maganda. Pinapanood ni Alto ang kaligayahan sa Vermil at ipinaalam sa kanya ni Fatima na iba ang kaligayahang nararanasan niya ngayon at noon. Biglang mas maraming bata ang sumulpot sama-sama sa kanila para sa isang group hug at sinabi ni Fatima kay Alto na ito ang pamilya ni Vermil. Habang sabay silang kumakain halos mabulunan si Vermil sa pagkain ngunit sinabi niya kay Mil ang kanyang nakatatandang kapatid na mas mahusay siyang magluto kaysa kay Gordon Ramsay. Buong pagmamalaki ipinagmamalaki ni Vermil ang ginawa niyang flower crown para sa madre at parehong gustong matuto ng magkapatid niyang sina Kate at Lynn. Ipinaliwanag ni Fatima na habang sila ay mahirap laging masaya si Vermil dahil ito ang pinakamasayang panahon sa kanyang buhay. Gayunpaman ang madre lamang ang nakakaalam na si Vermil ay isang demonyo at nagpapaliwanag kay Vermil kaya naman siya ay may mga sungay. Habang tinatakpan ng madre ang mga sungay sinabi niya kay Vermil na sa kabila ng pagiging demonyo niya bahagi siya ng kanyang pamilya at wala siyang pakialam kung tutol ang Diyos patuloy niya itong mamahalin. Nagtataka si Alto kung bakit tatataken ni Vermil ang sarili kung mayroon siyang mapagmahal na pamilya at sinabihan ni Fatima si Alto na maghanda ng ilang tisyo para sa kanyang sarili upang makita kung saan nagkamali ang lahat sa buhay ni Vermil. Isang araw binato ng ibang mga bata si Vermil na tinawag siyang demonyo pagkatapos malantad ang kanyang sungay. Nakaramdam ng galit si Alto nang makita ito at binalaan siya ni Fatima na lalala lamang ang mga bagay dahil kapag tumingin si Alto sa ibaba nagpakita si Mil upang iligtas si Vermil. Gayunpaman nagulat si Mil matapos makita ang kanyang mga sungay at habang si Vermil ay humihingi ng awa humihingi ng tawad sa pagsisinungaling sa kanya inaalo siya ni Mil na sinasabi na poprotektahan niya siya bilang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Matapos kumalat ang balita sinimula ng mga tao ang pagbato sa bahay ni Vermil tinatanggihan ang kanyang pag-iral.
Sa kabila ng mga pangyayari pinapakalma ng madre ang mga bata na sinasabing ililigtas sila ng Diyos. Nabigla si Alto nang makitang nagiging mas agresibo ang mga taga-nayon dala ang mga pitchfork bilang sandata. Ipinaliwanag ni Fatima na may salot na nangyari kamakailan kumitil sa buhay ng mga tao at sinisisi nila si Vermil sa nangyari. Hinarap sila ng madre na sinusubukang kumbansihin sila na si Vermil ay isang matamis na batang babae ngunit tumanggi silang makinig sa kanya sinabi na puputulan nila ang ulo ng demonyo. Samantala habang unti-unting nawawala si Vermil hinayla siya ni Mil at sinabihan siyang iwanan sila at tumakas sa abot ng kanyang makakaya. Tinanong ni Vermil si Mil kung ano ang gagawin niya at nagsimulang umiyak si Mil humihingi ng tawad na hindi siya makakasama sa kanya at protektahan siya dahil mayroon pa siyang Kate at Lynn na aalagaan bilang kanilang malaking kapatid. Para pikalmayan si Mil sinabi sa kanya ni Vermil na magiging okay siya at siya ang pinakamagandang kapatid na babae na maaaring magkaroon siya. Nagyakapan sila at pagkatapos tumakbo si Vermil palayo at bumagsak iniiyakan ang kanyang pamilya. Ngunit mabilis siyang nagtago matapos marinig na hinahanap siya ng mga taga-nayon. Pipilitin daw nilang mag-usap si Mil at ang iba pa at ibunyag kung saan nagpunta ang demonyo at dito napagtanto ni Vermil na kapag tumakas siya masasaktan nila ang kanyang pamilya. Matapos niyang tipunin ang kanyang katapangan tumanggi siyang tumakas at bumalik upang ibigay ang sarili. Gayunpaman habang lumiliko siya sa isang sulok ang sumalubong sa kanya ay horror. Si Mil at ang iba ay binitay hanggang mamatay at hindi maintindihan ni Vermil kung bakit nangyari ito kahit na bumalik siya para sa kanila. Nagsimula siyang umiyak ng husto at naalala ang kanyang magagandang alaala kasama ang madre na nagmamahal sa kanya na sinasabi sa kanya na mahal ng Diyos ang mabubuting babae na tulad niya. Habang unti-unting nawawala ang kanyang katinoan nakita siya ng mga taga-nayon at sa pag-uumapo ng kanilang galit ay hinahanap nilang ibalik siya sa impyerno. Gayunpaman pagkatapos ng lahat ng nangyari sa kanya at sa kanyang pamilya napagtanto ni Vermil na nakakakita siya ng impyerno sa lupa at naging sanhi ito ng kanyang pagbabago at pagkataranta. Matapos niyang wasakin ang buong nayon sa wakas ay nakita ni Alto ang trauma ni Vermil at sinabi sa kanya ni Fatima na ito ang araw na magsisimula ang kalungkutan ni Vermil at hanggang 200 taon mula ngayon ay hiniling niyang mabuklod. Tinanong niya si Alto kung pahalagahan pa rin niya siya at si Alto ay lumipad pababa upang harapin ng direkta si Vermil. Tumingin sa kanya si Vermil at maluha-luha ipinagtapat niya na pagkatapos ng kahindek-hindek na bagay na ginawa niya rito wala nang magmamahal pa sa kanya. Gayunpaman niyakap ni Alto si Vermil at sinabi sa kanya na okay ang lahat at kasama niya ito. Nagbago si Vermil sa kanyang kasalukuyang sarili sinabi kay Alto na natatakot siya sa lahat ng tao na napupuot sa kanya dahil sa kanyang ginawa dahil isa siyang halimaw na dapat mag-isa ngunit tiniyak ni Alto na hindi siya kapuputin ng kanyang pamilya. Sa kaibuturan tinanggap ni Alto si Vermil kung sino siya at wala siyang pakialam kung mapanganib ba itong salot o kung tama o mali ang pagsama nito sa kanya. Naghahalikan sila sinisira ang mga tanikala na pumipigil kay Vermil at sinabi niya sa kanya na mahal niya siya at hinding-hindi na siya hahayaang mag-isa muli. Sa pagkasira ng lock ni Vermil bumalik sila sa totoong mundo at humarap sa Iolite. Habang tinatawag niya ang kanyang Night Golem ipinahayag ni Iolite kung gaano siya kahanga-hanga na nagawa nilang sirain ang sinaunang mahika na nag-alis sa trauma ni Vermil. Nagsimula siyang magyakan tungkol sa kung paanong ang isang demonyong tulad ni Vermil ay napakalakas para umiral at na ang kanyang kapangyarihan ay mabuti lamang para sa pagkawasak at pinakamainam kung gagamitin siya nito para sirain ang mundo ngunit inutusan ni Alto ang twerp na ito na isara ang kanyang bitag na sinasabi sa kanya na siya walang pakialam kung si Vermil ay isang demonyo o si Santa Claus. Ipinahayag ni Alto na walang nakakakita sa totoong Vermil na mahilig sa mga dessert o kung ano ang naramdaman niya sa kanyang nakaraan at ipinahayag ni Alto na hindi na niya hahayaang hawakan muli si Vermil. Mga pag-atake ng Iolite ngunit upang kontrahin iniipon nila ang kanilang mana sumasayaw tulad ng mga Kipster at gumagamit ng kristal na magic hinaharangan ang pag-atake at sinisira ang Night Golem. Dahil natalo ang kanyang mga halimaw ibibigay na ni Iolite ang kanyang ultimate move ngunit napigilan siya ni Helio na naroon upang ibalik siya sa pag-atres. Habang gustong ipagpatuloy ni Iolite ang laban sinabi niya sa kanya na nagiging abala na ang labas kaya pumayag si Iolite na umatras na nagbigay ng panalo kina Alto at Vermil. Bago sila umalis tinanong ni Alto kung ano talaga ang kanilang hinahangad at tumangging magsalita si Iolite. Biglang sumulpot si Fatima tinatakot si Alto at ipinahayag niya kung gaano siya kasaya na ipagkatiwala sa kanya si Vermil. Sinabi ni Alto ang kanyang mga panata na gustong maging pinakamalakas na protektahan si Vermil at ang marinig ito ay nagpapasaya kay Vermil.
Bago umalis hiniling ni Fatima kay Alto na alagaan si Vermil na isang mabuting kaibigan niya at tiniyak niya kay Vermil na magiging okay siya hanggat kasama niya si Alto. Aalis siya at lilipad sa langit na lumilikha ng bahaghari na nagbubukas ng magic ng paglilipat na nagkukulong sa kanila. Ibinabalik sila nito sa totoong mundo at nang tumingin si Alto sa ibaba nakita niya ang aklat na nagbuklod kay Vermil. Ibinigay niya ito sa kanya at ngayon napagtanto ni Vermil na si Fatima ang tumulong sa pagbukas ng kanyang selyo at pag-isahin siya kay Alto. Si Lilia at ang iba ay pumasok at niyakap si Alto. Makalipas ang mga araw nagsanay siya sa espada kasama si Jessica na gustong matuto siyang lumaban nang wala si Vermil. Lumitaw si Chris at inanyayahan si Alto na makipag-ikot sa kanya diretso pagkatapos ni Jessica. Habang nakikipagbuno sila pinuri siya ni Chris para sa kanyang mga kakayahan sa mahika ngunit pinangungunahan siya ng makapangyarihang snusno na sinasabi na ang kanyang soy boy na katawan ay nangangailangan ng ilang mainit na pagsasanay sa mommy. Pagkatapos nilang matapos pinasalamatan sila ni Alto para sa pagsasanay at humiling sa kanila ng higit pang mga sesyon sa hinaharap. At nang tanungin siya ni Jessica kung bakit gusto niyang lumakas na alala niya ang hiniling sa kanya ni Fatima na kailangang protektahan si Vermil laban sa mundo at sinabi niya sa kanila na gusto niyang protektahan si Vermil na nagsasabi na kailangan niyang maging sapat na malakas mag-isa. Napatiklop si Jessica pagkatapos marinig iyon at pinuri siya ng mga babae. Pag-uwi nagpatuloy siya sa isang sesyon ng pagsuso ng mana kasama si Vermil at hindi tulad ng dati agresibo si Alto. Nakiusap si Vermil sa kanya na huminto at sinabi sa kanya na kumakabog ang kanyang dibdib at naisip ni Alto noong una na kailangan niya ng CPR. Ngunit pagkatapos ipakita sa kanya ni Vermil kung saan ito makata si Alto ay nabigla sa kung gaano siya ka-cute at thoughtful. Nang gabing iyon habang natutulog sila sinabi sa kanya ni Vermil na mula nang sabihin niya rito na mahal niya siya patuloy na bumilis ang tibok ng puso niya. Pinasasalamatan niya ito sa pagtanggap at pagmamahal sa kanya para sa lahat na sinasabi na mahal niya siya higit sa anumang bagay sa mundo. Sinabi niya na mahal din niya siya at nakarating sila sa mapanlinlang na negosyo ng mainit na yoga.